Alright, so welcome back din sa ating channel, It's Bobs TV. Okay, so ating pag-usapan ngayon itong latest at breaking news mga babayan dahil ito pong si Ramil Madriaga kinasuhan ng perjury ni VP Sara Duterte mga kababayan. Alam nyo, marami po nagtatanong, marami akong nakikita sa comment section. Marami akong nakikitang post mga kababayan. Isa lang po yung mga tanong na pinakamarami akong nakita. Bakit ngayon lang nagsampa ng kaso itong si Sara Duterte kay Ramil Madriaga? At meron din po akong mga nababasang komento na natatakot daw ba itong si Sara Duterte sa mga posibleng ilantad, ibunyag pa ni Ramil Madriaga dahil sa third at fourth impeachment complaint mga kababayan kasama po yung naging statement po ni Ramil Madriaga. Isa nga ba yon sa kinatatakutan ni VP Sara ang paglabas ng mga statement ni Ramil Madriaga? Okay, so yun yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutout sa rin tayo sa mga subscribers at followers sa atin dyan at pakilike na rin po ang ating video ngayon at follow nyo rin po ako sa Facebook page natin mga babayan, Mobs TV. Okay, so ito na nga mga babayan, bakit kaya nagsampa? O bakit ngayon lang nagsampa ng kasong perjury ito pong si VP Sara dito kay Ramil Madriaga? Dahil nga narinig natin mga babayan na talagang lumabas na po sa impeachment complaint yung mga statement ni Ramil Madriaga. So mamaya pag-uusapan natin yan mga kababayan, ilalabas din natin yung video na yan ng Congress. At ito nga po, sabi dito, formal nang naghain ng kasong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang dati umanong aide at bagman na si Ramil Madriaga ngayong Miyerkules, March 4 mga kababayan. Kasama ng bise na nagtungo sa Taguig Prosecutor's Office ang 5 testigo at kanyang legal counsel na si Attorney Paulo Panelo Jr. Okay, so si Madriaga ay isang akusado sa kasong yan na nagpanggap na campaign supporter at mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Okay, yan yung sabi ni Vice President. Matatandang iniugnay ni Madriaga si VP Sara sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo at yan mga DL at sinabing ang mga ito umano ang nagpondo sa 2022 campaign ng Vice Presidente mga kababayan. Grabe yung mga aligasyon dito So ito po mga kababayan, ano kaya yung nasa likod netong pagkakaso na to ni VP Sara Duterte? So ayon po dito sa isang balita na ating nakita, ito po, panoorin natin. Inireklamo ni Vice President Sara Duterte ng perjury si Ramil Madriaga, ang nagpapakilala o nagpakilalang dati niyang security aide at inutusan umanong maghatid ng pera sa ilang personalidad. Ang git ng bise, hindi nagtrabaho si Madriaga sa kanyang mga naging opisina. Nakatutok si Chino Gaston. Sa Taguig Prosecutor's Office, naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte kaninang umaga laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang naging security aide daw ng bise. Ang sabi ni Vice President Duterte sa isang pahayag, kailangang panagutan ni Madriaga ang mga kasinungalingan at mga imbento niya na gusto raw manlin lang ng publiko. Grabe Certification from the ASPG, formerly the BPSPG. We have a certification from the Department of Education, and we also have a certification from the Davao City local government stating, attesting that there has never been any Ramil Madriaga that was employed or otherwise connected with those offices. So, doon pa lang basag na yung storya ni Madriaga because in his affidavit, kung mapapansin nyo, he needs those connections with these offices for his allegations to be credible, for him to be in a position to say transport cash
upon allegedly VP's instructions, kailangan niyang PSG siya, VP SPG siya, pero ang ebidensya malinaw, hindi totoo. Hawak daw nilang ebidensya laban kay Madriaga ang mga affidavit ng mga dating security officer ni Duterte na nagsabing di nila kilala si Madriaga at imposibleng naging bahagi ito ng security group nila. November 2025, ginawa ang affidavit ni Madriaga. Isinumitin niya ito. Okay, so mga tao ngayon ni VP Sara, no, lumalabas, yung mga tao niya ngayon, ang tumitestigo laban dito kay Madriaga na hindi nila kilala si Madriaga. Ganon yung sinasabi sa balita, mga babae. Parang ganon, no? Yung pagkakaintindi ko. Sa ombudsman at naging bahagi ng ebidensya laban kay Duterte sa impeachment complaint noong 2025. Sa dalawang impeachment complaint na idineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice ngayon, kasama rin ang affidavit ni Madriaga bilang ebidensya. Dito, sinabi niyang naghatid siya ng pera sa iba't ibang tao sa utos ni Vice President Duterte. Noong December 2022, inutusan daw siya ni nooy VP-SPG Commander Colonel Raymond Lachica na ihatid sa ilang lugar at individual ang mga duffel bag na may laman daw ng 30 hanggang 35 million pesos kada bag. Grabe, Kabilang dyan ang isang mayor sa Laguna at isang dating kaklase ng Vice Presidente. Inutusan din siyang mag-iwan ng kotse na may pera sa loob ng Ombudsman parking compound. Sinabi rin ni Madriaga na mula sa POGO operations at drug dealers ang pondo ng Inday Sara is my President Pilipinas National Campaign noong 2021 hanggang 2022. Pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira. Okay, so ito mga babayan, no? Ang tanong kasi dito, bakit ngayon lang? No? Bakit ngayon lang kung kailan meron ng impeachment na gumugulong? Bakit ngayon niya lang sinampahan ng kaso itong si Madriaga samantalang last year pa po, no, naglabas ng statement, no, ito pong si Madriaga. Bakit ngayon niya lang sinampahan ng kaso? 'Di ba? Yun yung tanong dito eh. Kung talagang yan po ay hindi ninyo kilala, dapat noon pa sinampahan niyo na ng kaso. No, bakit ngayon? Yung timing, mga babayan, yung timing, 'di ba? Mamaya, bakit ko sinasabi to? Kasi meron akong babasahin, no, mula to sa isang abogado, mga babayan. No? Papakita ko rin to sa inyo, okay? Ng buhay, ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment, ang kahulugan nun, or ang possible consequence nun is, for example, subvert yung will of the people. Kasi gusto mong tanggalin ang isang duly elected official ng bansa. Ang tanong ng abogado ni Madriaga, wala kaming sinasabing nasa payroll siya ng OBP o ng DepEd o ng iba't ibang government agency. Sinasabi niya talaga naging trusted person siya ni former President Rodrigo Duterte. Nako. And later on, ipinasa sa anak ni VP Sara nga. So, wala kaming concern dyan sa mga certification na yan. Hindi naman tayo nag-claim na talagang government employee na nasa plantilla si Mr. Madriaga. Sinasabi niya more on intelligence work, reporting directly to the former president and to VP Sara. nakakulong na ng ilang taon sa BJMP sa Bikutan si Madriaga sa kasong kidnapping. Okay, so ito mga babayan, yung sinasabi ko. No, so ayon po ito dito kay Attorney Carlo Ibanez, mga babayan, no. Okay? So, do sa unang part, sinabi niya kung paano yung pumunta, ganyan-ganyan. No, ang tanong, no, sabi niya dito, ang tanong, totoo bang may genuine cause of action or is this a move to intimidate a witness? Kumbaga, parang kakasuhan siya para matakot yung witness, mga babayan. No? Kapag may isang tao na nagsasalita laban sa isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno at ang unang response ng opisyal ay kasuhan siya ng kriminal, ano ang magiging epekto nito sa ibang posibleng witness? Simple lang. Matatakot silang magsalita. 'Di ba? Yung ibang witness, syempre matatakot na dahil magsasalita ako tapos makakasuhan ako. 'Di ba? Ito na lang, Kapag nagsalita ka laban sa amin, kakasuhan ka namin, 'di ba? Hindi na mahalaga kung manalo o matalo ang kaso, ang mahalaga ay ang takot na maipadadala sa ibang gustong magsalita. 'Di ba? May chilling effect po 'yan, no? May tinatawag tayong chilling effect, sabi dito, mga babayan, no? So it's either manalo, matalo, wala na silang pakialam doon, no?
Yung mensahe ang gusto nilang malaman ng iba pang mga gustong tumestigo. Yung mensahe na gusto nilang i-deliver, mga kababayan. No? Ganun yung sinasabi po dito. Nililihis din dito ang usapan mula sa totoong issue. Ang tanong ng publiko ngayon ay simple lang, totoo ba ang mga aligasyon? Okay, so totoo ba? No? Imagine ninyo yung timing. Ngayon po magbobotohan yung mga kongresista tungkol doon sa confirmation, doon sa mga kaso na impeachment, ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Tapos ngayon sila nagsampa ng kaso. Yung timing, mga kababayan. 'Di ba? Magaling sila sa ganun, mahilig sila sa ganun, mga kababayan. Yung mga timing ba? 'Di ba? Naalala nyo nung lumabas yung 18 Marines, timing din. Na mag-uumpisa rin yung deliberation sa impeachment ni Sara Duterte. Tapos yung bisperas ng EDSA Revolution. Diba? Ito nyo, yung timing. Pero sa halip na sagutin ng substance ng aligasyon, ang mangyayari ngayon ay ang spotlight ay napunta na sa kaso laban sa witness. Diba? So, ngayon, nakatutok lahat dun sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? No? Nakita natin No? Yung nangyari kanina sa Kongreso. Diba? Sufficient in substance, mga babayan. Yung dalawang impeachment complaint kay Sara. Ngayon na nangyari, biglang nagkaroon ng twist, biglang nahaluan ng ibang balita. No? The timing itself, mga babayan, makikita ninyo. No, parang may gustong tabunan, parang ganun yung nangyayari. No, sabi yung parang ganun yung gusto sabihin ng ibang mga kababayan natin. 'Di ba? Gusto nilang tabunan yung issue na yon, no, na sufficient in substance yung impeachment complaint na dalawa laban kay Sara Duterte. At dahil nga nandoon si Madriaga, no? Sa impeachment complaint na yon, mga kababayan, may statement si Madriaga doon, parang lumalabas, gusto nilang sirain, yung kredibilidad ni Madriaga, parang gano'n. Parang gano'n ba? Ibig sabihin, hindi na pinag-uusapan ng accusation. Ang pinag-uusapan na ngayon ay yung taong nagsabi ng akusasyon. Diba? Reverse psychology, parang gano'n. Sa politika may tawag dyan, shooting the messenger. Pero sa rule of law, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa katahimikan. Kung mali ang sinasabi ng witness, napakasimple ng sagot. Ebidensya, hindi intimidation. Di ba? Ebidensya talaga dapat. Ano sabi ni Congressman Laila De Lima? Kinakabahan na ang kampo ni VP Sara. Okay? Ito, panoorin natin Kinakabahan na siguro noon, hindi nila pinapansin. Ngayon, biglang kinasuhan. Ang tingin ko dyan ay kinakabahan na yung kampo ni VP Sara. Alam nyo, kasi yung magiging testimonya ni Mr. Madriaga sa kanyang affidavit ay isa sa pinakamahalaga at matibay na nakadagdag na ebidensya dun sa mga existing na evidence nung dating na-impeach siya in 2024. So, pinakabahan na siguro, yan ang tingin ko, yung kampo ni VP Sara. Noon, hindi nila pinapansin. Tapos, biglang kinasuhan na nila. Diba? Noon, sabi nga natin, November pa yan no? Etong si Madriaga lumabas. Parang hindi nga rin nila pinapansin noon, no? Basta dinideny lang nila. Bakit ngayon, mga babayan, ay kinasuhan na nila? Diba? Bakit ngayon, mga babayan, ay kinasuhan na nila? Sa mga hindi po nakapanood ng hearing, mga babayan, ito po yun, no? Ipapanood ko sa inyo. Kung paano po na-open yung statement po. Kung paano nasama yung statement ni Madriaga dito po sa hearing po sa Congress, sa Committee on Justice. Alright? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, let us assuming tama po yung sinasabi ni Congressman Bong Suntay na tama po siya kanina
ito nga pong mga pondo, kung paano po tinransfer sa OBP, talaga naman pong doon po, wala naman tayo nakikita talagang pagkakamali pa. And in fact, trabaho po to ng Vice President as head of agency, mag-disburse, tama po ba? Lahat po ng mga dokumento po, meron kung ano po dapat niyang pirmahan. Tama po naman po yun. Subalit po, titignan po natin, dito po sa paragraph 27. Sabi po dito, the cash was placed into 4 traveling bags and brought to the OBP on the same day. Thereafter, BP Sara instructed Acosta to release the 125 million pesos to Colonel La Chica. At dito po, sabi po dito, Acosta, pursuant to VP's instruction, personally gave Colonel La Chica the full amount of 125 million pesos. Now, my question is, ang SDO po ay si Acosta. Ano po ang papel ni Colonel La Chica dito po sa 125? And that is upon the instruction of the Vice President. Dito po ba, wala po tayong nakikitang diferensya? Now, if I remember it correctly, during the committee hearing, marami po nagtanong, after La Chica, ano na? Yun, dito po natin makikita ngayon, papasok yung statement ni Madriaga. The affidavit of Ramil Madriaga, which was attached as Annex A of this complaint affidavit, or dito po sa impeachment complaint, which can be found on page 13. At dito po sa statement ni Ramil Madriaga, sinabi po niya, and I quote, makikita po dito yung conversation sa page 29, sa paragraph 29, 30, 31, 32. Sabi po dito, Colonel Dennis Nolasco sent a certain Ramil Madriaga a text message instructing him to see the former. So Madriaga went to see Colonel Nolasco at Ultra Pasig City. He arrived at the place around 1:30 p.m. Next, they waited for Colonel La Chica. Ito na po, si Colonel La Chica. In 2 DepEd vehicles that ultimately arrived past 3 p.m. Upon arriving, Colonel La Chica brought 4 duffel bags containing millions of peso. So ito na po yung duffel bags na winidraw po nila sa Land Bank at binibigay ngayon kay Madriaga. In particular, paragraph 32, Colonel La Chica instructed Madriaga to deliver a duffel bag to a mayor in Laguna. Hindi ko po alam kung yung mayor po may kinalaman sa intelligence gathering. So Madriaga delivered it to a certain individual at Cabuyao, Laguna. Then he was told by Colonel La Chica to deliver another duffel bag to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian Law alumni located in the Timog area. Paragraph 33. When Madriaga arrived at the place, he saw OBP spokesperson Raymond Monsayak. Parenthetically, Monsayak was BP Sara's classmate. Subsequently, Monsayak signaled Madriaga to go upstairs and leave the money at the office. He followed suit and left. Monsayak did not speak to him. Paragraph 34 says, next, Madriaga drove a car to the parking compound of the office of the Ombudsman. He also brought another duffel bag of money and placed it inside the car. When he arrived at the Ombudsman compound, a guard signaled for him to park in a specific reserved spot, and he did. He placed the keys on top of the left front wheel and left.
He then saw someone retrieve the keys and drive the car away. Within the same period, Colonel Nolasco gave Madriaga a white Toyota Vios with money in the amount of around 80 million pesos. Following Colonel Nolasco's instruction, Madriaga drove the white Vios to a parking lot inside SM Mega Mall, parked and locked the car, placed the keys on top of the left front wheel, and moved away. He then waited for someone who retrieved the keys and drove off. On another day, Madriaga saw the same motor Vios driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Rhea, who was a classmate of BP Sara at San Sebastian Law. No. Now, If I may interrupt, Honorable Chua, you're more than 5 minutes, so kindly wind up. I will already wrap up my statement. Madam Chair, dito po yung sinasabi kanina ni Congressman Rufus na conspiracy. So dito na po napunta yung sinasabi po ni Congressman na hinahanap po natin kanina yung 125 million. But with all the documents, kaya po yung COA naglabas ng AOM, naglabas ng kung ano-ano mga pangalan na eventually nakita po natin yung mga pangalan ay hindi makita ngayon. So ito na po yung sagot sa tanong kung saan po napunta yung pera na binigay kay La Chica. Base po ito sa affidavit ni Madriaga, which is attached in this complaint. So therefore, there is a recital of facts which constitutes the offense charged. Thank you po. You read the name of Nolasco and La Chica. Just for the record, Congressman Joel Chua, who are these personalities? Nolasco and La Chica. You read that from the affidavit. They are both, I think, security details of the Vice President. Nolasco and La Chica. Yes. Thank you. Would you like to comment, Honorable Dele? Alright, so yan mga kababayan, ano. So, dito, parang lumalabas, missing link, no, itong si Madriaga, doon sa naging investigasyon, no, sa Quadcom, mga kababayan. Diba? Si Madriaga, yung missing link. Kumbaga, siya yung parang last part, mga kababayan. No? Siya yung parang pinali. No, yung kwento niya, yung statement niya, mga kababayan, ang naging pinali para makita o matunton kung saan napunta no yung pera, mga kababayan. Grabe, ano. So, yan. Hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon, mga kababayan. Okay, so, i-comment ko lang po sa ibaba yung inyong mga opinion. Please don't forget to subscribe. Pakilagay ang ating video. I-click ang notification bell. At maraming salamat sa inyo. Follow nyo rin yung ating FB page, mga kababayan. Right? Peace. I'm out.